Dadaan dito sa E. Then, ang direction ng flow mga boss, papunta dito sa letter T. Open naman tong port dito sa letter T. So, ang fluid mga boss is babalik na sa letter T. Dalawang letter T, both side. So, ito yung letter T. Yan. Okay. So, tangki, pabalik sa baliktarin mga boss. So, ingat ka lang sa pagbaliktad. Make sure mo lang na parehas ang mga sukat nitong land mga boss ng spring. Yan. Hi mga boss, good day. Para sa kalaman ngayong araw na to ay pag-uusapan natin itong tinatawag na directional control valve or spool valve or control valve o di kaya itong tinatawag na solenoid valve. Marami ang nakasanayan na tawag mga boss pero isa lang ibig sabihin. Ito po talaga ay tinatawag na directional control valve. So pag-usapan natin, papaliwanag ko lang sa inyo mga boss kung para saan ito ginagamit, ano ang function nito, ilan ang mga klase ng actuator meron itong control valve, at ano-ano ang ibig sabihin ng schematic drawing na makikita natin dito sa nameplate mga boss. So ayan. Then ituturo ko rin sa inyo mga boss kung paano ito babaklasin at ano ang mga pangalan at function ng mga parts sa loob ng directional control valve na to mga boss. So wag na natin patagalin pa. Let's go. So ito po ang typical na itsura ng isang directional control valve mga boss. Yan, tanggalin ko ito. Yan. So ganyan lang ang kanyang itsura mga boss. Ito ring isa. Yan. So meron ako ditong dalawang directional control valve. Itong isa mga boss is itong sa beaker ng Eaton na made in England. At saka ito namang isa mga boss itong Yukin na made in Japan. So ginagamit itong hydraulic control valve mga boss sa hydraulic at saka pneumatic system. Pagka sinabing hydraulic mga boss ay oil ang nagpapagana at saka pneumatic naman ay hangin ang nagpapagana. So itong sample natin na ginagamit sa hydraulic system ng barko like steering system, hydraulic ramp. Meron ding mga control valve na ginagamit sa hatch cover, sa anchor at maging sa mga winches. Pero mga boss, mga lever type at mga mechanical lang ginagamit na actuator doon. So ito naman mga boss, itong mga control valve na to ay tinatawag na solenoid type. Meron dalawang klase na solenoid type ang control valve na to mga boss, itong single solenoid at saka double solenoid. So marami ding mga directional control valve na ginagamit sa industrial machinery mga boss, mga heavy machinery at magiging sa mga planta. Ang function po nito mga boss ay ito po nagsisilbing blocking at opening ng daanan ng mga fluid patungo sa direksyon na gusto nating paganahin sa isang hydraulic system. So in short mga boss, para lang itong pintuan sa puso mo. Yes. So sa madaling salita, ito po ang nagbibigay direksyon ng flow ng fluid or hangin sa pamagitan po ng pagsarado at pagbukas nitong mga ports. At ang gumagawa ng lahat ng iyon mga boss ay ito pong tinatawag na spool valve. May spool valve po to dito sa ilalim mga boss. Okay? Mayroong tatlong klaseng actuator ang ginagamit itong ating control valve. So, pagka sinabing actuator mga boss, ay ito po yung nagsisilbing source ng power na tumutulak sa spool dito sa ilalim. So, una pong actuator mga boss ay ito po tinatawag na push button type. At ang pangalawa naman ay itong tinatawag na lever type na mayroon namang lever handle na nagsisilbing hawakan ng kamay mga boss para maitulak itong spool dito sa ilalim. At ang pangatlo po naman ay itong sample natin na tinatawag na solenoid type. So tulad ng sinasabi ko kanina, mayroong single solenoid at mayroong double solenoid type na klase ng solenoid mga boss, no. Meron din tinatawag na normally closed at normally open na klase ng directional control valve. So kung makikita natin mga boss, meron itong itong drawing dito mga boss. Ito yung tinatawag na schematic drawing dito sa nameplate ng ating control valve. So ito ang magsisilbing guide ng direction ng flow ng fluid mga boss, no. Napaka-importante na marunong tayong bumasa or umintindi ng schematic drawing na to mga boss. So sa pamamagitan din itong schematic drawing na to mga boss is malalaman natin kung ilan ba ang posisyon ng ating spool sa ilalim mga boss. At itong mga letters naman dito mga boss ay nagre-represent sa mga ports or butas na daanan ng fluid. So ngayon ipapaliwanag ko sa inyo mga boss kung paano ba intindihin itong schematic drawing na nandito sa nameplate. So unahin natin tong mga box mga boss. So set aside muna natin tong ibang mga drawing mga boss or mga symbol maliban na lang sa box. So itong tatlong box na muna ang ipopokus natin. So kung makita nyo, tatlong box na to ay nagre-represent sa travel or posisyon ng spool sa loob nitong control valve.
So meron itong 1, 2, 3. So ibig sabihin meron itong tatlong posisyon ng control valve na to mga boss. So take note mga boss na mayroong 1 box or 2 box na klase ng control valve. So ibig sabihin nun mga boss ay 1 or 2 position lang ang type na control valve na yun mga boss. So itong maliit na box sa gilid ay ito naman ang tinatawag na solenoid actuator. So tapos itong sunod niya sa itaas mga boss, itong tinatawag na push pin na tumutulak sa spool sa loob. So ito namang symbol na to mga boss, ito yung nagre-represent sa spring. So dalawa ang spring na to mga boss, both side. Kasi nga dalawa din ang spring dito sa ilalim mga boss no. So ang unang box na i-explain ko sa inyo mga boss ay itong sa unoperated position o itong tinatawag na neutral mga boss no. So bakit siya tinatawag na unoperated mga boss? Kasi nga ang flow ng fluid dito ay binabalik lang sa tangke at sirado ang mga ports na nandito sa symbol E at B mga boss no. So ang tinutukoy ko mga boss ay itong sa gitnang bahagi ng box mga boss no. Ito yung pinaka neutral niya at unoperated na function ng box mga boss, okay? So, okay mga boss, no, ating lalaliman ng pagkakaintindi. So, meron akong ginawa na schematic drawing din mga boss, no, tungkol dito sa pinaka center position ng ating schematic drawing. So, focus muna tayo dito sa pinakagitnang bahagi niya mga boss. So, ito na yung mga boss, ayan. So, ito yung ginawa ko na schematic drawing mga boss. So, makikita nyo dito sa drawing ko mga boss, ang symbol kanina, itong gitna na to mga boss, di ba? So, doon sa schematic drawing sa nameplate is, ganito na din ang itsura mga boss. So, nilagyan ko na lang ng oil tank at saka pump mga boss, at saka mga pipeline mga boss, no? At saka itong hydraulic cylinder. So, para mas maganda mga boss, is plaster ko muna to. So, ayan, makita natin sa symbol dito sa gitnang box mga boss, no? Is makikita natin ang letter P na nagre-represent sa pump or pressure mga boss. At saka makita din natin ang letter T na nagre-represent ito sa tank or sa tangke ng oil mga boss no. At saka dito sa ibabaw na bahagi mga boss, makita din natin ang letter A na nagre-represent ito sa area ng cylinder. Dito sa area A ng cylinder mga boss. Tapos ang nagdi-divide ng cylinder mga boss is ito namang ating hydraulic piston mga boss no. So, makita natin dito naman letter B. So, ito naman yun sa area B mga boss, dito na space. Okay? Ngayon mga boss, makita natin ang letter P. Meron siyang connected line dito sa letter T. So, ang ibig sabihin yan mga boss, flow ng fluid is usually nanggagaling talaga sa P or pump. Ito yung pump mga boss, di ba? So, hinihigop ng pump ang oil, then tinatapon niya dito sa port ng P or pump. So, pagkatapos mga boss, makikita dito na ang flow ng fluid is pabalik dito sa T, sa port ng T, meaning sa tangke mga boss. So, itatapon lang pabalik dito ang fluid or ang oil mga boss, pabalik sa tangke. So, gaya na sinabi ko nina, ito kasi ang pinaka-neutral niya mga boss na posisyon ng ating spool. So, unoperated to mga boss. So, once na sinabing unoperated mga boss, itong area E at itong area B, itong mga port na to mga boss, kung makakita ka ng ganitong symbol yan, yung baliktad na letter T mga boss no. Pag ang letter T mga boss no is nandito sa loob nitong box yan. So, iba ang ibig sabihin yan. Hindi yan tank mga boss. Hindi yan papuntang tank. So, ang ibig sabihin yan mga boss, closed port mga boss or closing port. Ibig sabihin sarado ang port. So, ang simbolo na to mga boss is nagpapahiwatig na blinded siya or sirado ang ports mo na sa A and B. Okay? So ngayon mga boss, i-explain ko naman kung paano kung gumagana na ang ating control valve. So mag-energize na tong ating, ito yung pinaka-solenoid natin, di ba? So, unahin kong pag-explain mga boss is itong sa letter A na side mga boss ha. So ngayon naman, para mas maintindihan natin, meron naman akong ginawang mas malaki na drawing para naman dito sa letter A mga boss no. So, kunin ko lang. So, ayan mga boss, oh. Ito yon sa letter E. So, itong box na sa gitna is na-explain na natin kanina. Ngayon, ang box dito sa gilid is set-aside muna natin yan. Sa letter B yan mga boss, di ba? So, dito tayo sa box ng E. So, ang magiging posisyon ng ating spool nito mga boss, no, is papunta na siya dito mga boss. So, gagalaw siya dito mga boss. So, mag-energize isang solenoid mga boss, no, para mag-open ang port ng E. So ngayon mga boss, makita natin ang direction ng flow niya mga boss no, itong dalawang arrow na to.
Tapos mga boss, ang diskarte dito is itong mga liters natin kanina na makikita dito sa neutral position mga boss or sa unoperated position ng spool dito sa gitna is ilagay natin dito sa left side position mga boss na or sa letter A. So lagay natin ang liters niya mga boss, lalagyan natin ng liters itong mga port na to. So ayan mga boss, ganito na ang makikita natin. Makikita natin mga boss na ang arrow na to ay papunta sa itaas. At ito namang pangalawa na arrow is papunta sa ibaba. Tapos nandito ang letter P at letter T, letter E at saka letter B. So kada port nito mga boss is merong letters, di ba? So tulad ng sinabi ko kanina, lagi nating tatandaan mga boss na ang flow ng fluid dito sa ating hydraulic system is nagmumula sa letter P na port, which is pump mga boss or pump pressure. So higop siya ng oil dito mga boss, itong pump. Is itatapon din niya ang oil dito sa letter P na port. Then i-deliver niya sa letter A na port mga boss. So letter A na port dito sa ating control valve is letter A din na area dito sa ating cylinder ang kanyang lalagyan ng oil mga boss, no. So pagkalagay ng oil, pagpunta ng oil dito is pupunuin to niya ng oil mga boss itong ating cylinder. So pagkapuno ng oil dito sa cylinder, gagalaw itong ating piston rod mga boss, no. Atin nang ilagay sa ating isipan na itong letter B na area is meron din tong oil mga boss. So puno din to ng fluid. So once nagalaw na tong ating piston rod mga boss, no, is lahat ng oil dito sa area ng B ay ibabalik niya mga boss, itatapon niya papunta dito sa letter B na port mga boss, no, kasi nga open din ang letter B na port. So ang oil dito is i-exit sila dito sa letter B na port sa ating control valve. Then makikita na natin ang arrow sa ating schematic drawing na papunta siya dito sa letter T. So open din ang letter T na port dito mga boss sa control valve natin. Tsaka ang fluid is itatapon niya dito sa pabalik sa ating tangke mga boss. Ganyan lang ang flow ng fluid dito sa letter E na posisyon ng ating spool sa schematic drawing natin mga boss. So dito naman tayo sa letter B na posisyon mga boss, no. So ayan na mga boss, no, ito yung sa letter B na drawing natin mga boss. So makikita natin itong control valve is dito tayo magpo-focus sa letter B na area mga boss. So syempre sa posisyon na ito mga boss is mag-energize na naman itong ating solenoid valve yan. So i-open niya itong ating letter B na area dito sa ating cylinder mga boss. Okay, so gaya ng ginawa natin dito sa letter A na posisyon mga boss is automatic natin ang mga letters dito sa gitna sa neutral position mga boss is transfer natin dito sa letter B. So ngayon mga boss, ito yung pangatlo na posisyon ng ating schematic drawing. So lagi nating ilagay sa ating isipan na pinakaunang flow ng fluid mga boss is nagmumula sa pump. So galing sa tangke mga boss, higop itong ating pump. So ayan. So pagkahigop ng ating pump mga boss is open tong letter P na port. Pag open ang letter P na port, which is pressure mga boss, no, or pump. So ang fluid is dadako dito mga boss. So pagka punta niya ang fluid dito, i-deliver ng pump ang fluid papunta dito sa letter B na area ng ating telescopic mga boss or sa ating cylindro. So mapupuno naman to ng fluid mga boss, tapos mag-create ng pressure, itutulak niya itong ating telescopic. Once na itutulak niya itong telescopic mga boss, doon kanina sa letter E is puno to ng fluid, di ba? So puno to ng fluid. So lahat ng fluid dito mga boss is mag-i-exit kasi nga open tong port dito mga boss. So mag-i-exit tong oil dito mga boss dahil nga itutulak siya ng pressure dito sa letter B. So lahat ng fluid is mapupunta balik dito sa ating control valve. So pag punta sa control valve is open naman tong letter A na port mga boss sa ating control valve. So lahat ng fluid is dadaan dito sa A. Then ang direction ng flow mga boss papunta dito sa letter T. Open naman tong port dito sa letter T. So ang fluid mga boss is babalik na sa tangke. So ang fluid na bumabalik sa tangke is galing sa area A mga boss. Okay? So ganyan lang kadali magbasa ng schematic drawing mga boss, no. So ipapaliwanag ko lang sa inyo mga boss na merong mga code itong ating buong control valve. So meron tayong tinatawag sa code mga boss, no, na 3x2, 4x2 at saka itong sample natin mga boss na 5x3. So, paano ko nasabi na 5x3 itong sample natin mga boss? So, simple lang ang paliwanag dyan mga boss, no? So, itong unang number na 5 ay nagre-represent yan sa number ng port dito sa ating directional control valve mga boss. So, kung ang control valve mo is merong 4 na port mga boss, is 4
4 ang pinakaunang number niyan. Yung pangalawa na numero mga boss, no, yung 3 ay nag-represent naman sa number ng posisyon ng ating spool mga boss. So yung itong mga box kanina mga boss na in-explain ko. So kung makita mo dito sa schematic drawing natin mga boss, dito sa nameplate, unahin mo pagbilang ang box mga boss. So itong ating sample mga boss is merong 5 butas or ports. So sigurado na tayo na 5. Tapos ang box niya dito mga boss is 3, di ba? So kaya to tinatawag sa code na 5x3 na klase ng directional control valve. So ayan lang, napakasimple lang ng paliwanag sa code na yan. So ito namang mga circle na to mga boss, no, na may kasamang letter sa loob ng circle ay nagre-represent to sa posisyon ng port. Kung ano ang posisyon dito mga boss sa nameplate, ay ito na rin ang posisyon ng mga port dito sa ating buong directional control valve. So ang mga letters na to mga boss ay nagre-represent sa mga pangalan or sa flow ng fluid mga boss, no. So makita natin dito P, tapos E at B at saka dalawang T mga boss, no. So ang dalawang butas na T mga boss is ito yung return sa tank. Tapos itong E at B, ito yung sa area E at B sa ating cylinder. Tsaka P, ito yung pressure mga boss. So ito na din na makita natin dito sa butas sa ilalim mga boss. So ayan. So madali nating malaman to mga boss na itong butas na to is letter P. Itong butas na to is letter E. At ito naman letter B. Tapos itong dalawang butas na to is tangke. Pabalik sa tangke o letter T. So hindi tayo mawawala mga boss, no. So minsan mga boss, ang mga letters dito at mga butas dito ay pwede mong malalaman dyan mga boss. Katulad nitong sa Japan made is nandito sa gilid mga boss. Yan. So nandito ang letter T. Dalawang letter T. Both side. So ito yung letter T. Yan. Okay. So nandito naman ang letter B at saka letter E. So ibig sabihin, ito ang letter B at saka letter A. Okay. So nandito naman sa gitna ang letter P. So ito naman ang sa P or pressure mga boss. Okay, napakadali lang, di ba? So take note ko na rin sa inyo mga boss na mayroong iba't ibang posisyon itong mga butas na to mga boss, no. So depende kung ilan ang butas niya sa 4 na ports, sa 5 ports, sa 3 ports, ganyan mga boss. So ngayon is babaklasin ko itong isa mga boss. So ang babaklasin ko itong Beakers na brand mga boss, no, sa Eaton. So ang part sa loob mga boss at mga mechanism niya sa loob is parehas lang dito mga boss, no. So kung ano man ang mga pangalan ng Beakers mga boss, ganoon na din ang pangalan dito sa Yokin. So magkaiba lang sa disenyo at sa size niya mga boss, okay? So since na wala akong ibang tools na gagamit mga boss dito, so ito na lang ang gagamitin ko mga boss, itong pipe ring. So ito naman yung tinatawag na lock nut niya mga boss, no. Plastic lang to mga boss. So hindi naman to matigas mga boss, no. Tapos ito din sa kabila mga boss. So luluwagan muna natin. So ayan. So ayan mga boss, so ito plastic lang to mga boss, saka securing nut lang talaga siya dito sa ating coil mga boss, no, or solenoid coil. Tapos pwede na natin tanggalin tong ating coil mga boss. Yan. So ito naman ay 24 volts naman to mga boss. So meron siyang mga terminals dito mga boss. So DC lang to mga boss, itong ating tinatawag na control valve. So tanggalin din natin to sa kabila mga boss, ha. So yan, ito yung o-ring na sinasabi ko mga boss. Yan. So maluwag na din to siya, tanggalin na din natin. Then ito na ang makikita natin mga boss, ito sa loob ng ating coil, no. So ito naman yung tinatawag na armature mga boss, no. Yan, itong kabila armature dito. So para matanggal to mga boss at makita natin ang kanyang push pin sa ilalim. So meron tong yan, parang slot dito mga boss. Lalagyan to ng tools. Yan, open na tools mga boss or katala. Yan. So ito lang ng pinakaitsura ng ating armature mga boss, no. Meron din siyang o-ring dito mga boss, 'di ba? Tapos meron tong laman mga boss, ha. So yan. Itong laman na to mga boss, ito yung tinatawag na push pin.
So once na mag-energize yung coil dito mga boss, no, itong coil ng ating armature, ito yung pinopush ng magnet dito sa ilalim. Pinopush niya to papunta dito mga boss para itutulak namang spool dito sa ilalim. Mamaya mga boss, pakita ko sa inyo yung spool. So sunod na gagawin natin mga boss, tanggalin muna natin tong spring. Baka mahulog yan. So spring yan mga boss, di ba? Yan. Okay. So ngayon tatanggalin natin to sa kabila mga boss ha. So ayan, ito naman sa kabila na armature mga boss, no. Meron din yung o-ring, di ba? So nandito din sa ilalim nito mga boss itong push pin. Yan, okay lang to mabaliktad tong push pin mga boss pagkabit, di ba? So dito naman natin siya ilagay. Tapos ito naman yung spring mga boss, oh. Sa kabila, spring, di ba? Yan. Tulak ko naman siya dito sa kabila mga boss. So ayan. So kunin natin tong washer niya mga boss, meron tong washer. Yan. So dito naman sa kabila mga boss, no. Yan, washer rin to. So ayan. So nandito na ang pinaka-spool niya mga boss. So gumagalaw to, di ba? Yan. So ito yung tinutulak niya mga boss, no, ng ating push pin ng buong solenoid coil. Ito ang tinutulak niya. So ito yung sinasabi ko parati kanina na spool bulb. Okay? So ito yung nagdadala ng opening and closing sa mga ports niya mga boss, no. Pag sarado at pagbukas ng mga ports. Ito, dito sa ilalim. So ngayon, akin tong hugutin mga boss. So wala nang ibang pisa dito mga boss. Kundi ito na lang ating, yan. So ito yung pinaka spool niya mga boss. Yan, spool bulb. So kung makita nyo mga boss, meron siya mga butas dito sa ilalim mga boss, no. So, konektado yung mga butas dito mga boss. So, ito naman yung tinatawag na, yan, itong parang piston dito mga boss. Ito ang tinatawag na LAN. So, ito yung pinaka-sealing element niyang ating directional control valve. Itong mga parang mga, yan, parang mga groove dito mga boss, is, tumutulong dito para makasilyo ng oil mga boss, no. Hindi magkaroon ng external leaking itong ating spool valve. Okay? So ganyan lang, napakadali lang. So pwede mo rin tong balik-baliktarin mga boss. So ingat ka lang sa pagbaliktad. Make sure mo lang na parehas ang mga sukat nitong land mga boss, no, ng ating spool. So ingat-ingat lang sa pagbaklas mga boss, di ba? At sa pagtanggal naman. So ito naman yung pinaka-ilalim niya mga boss. So ito naman yung tinatawag na case or block mga boss, no, ng ating control valve. So mabigat to mga boss, metal lang to. So importante din to mga boss, meron tong mga o-ring dito sa ilalim mga boss, yan. So ito mga boss, to yung mga o-ring. Ito yung nagsisealed sa ating control valve at sa ating manifold mga boss, no, hydraulic manifold. Ito mga butas na to mga boss, apat. Ito yung bolt holes. So dito ilalagay yung mga bolt. Yan, securing bolt niya mga boss, no. Tsaka mga boss, no, remind ko lang sa inyo na pag trouble nito mga boss is kailangan wala tong mga wears and tears dito mga boss sa LAN. Ito ang pinaka-importante niya. Kailangan walang mga malalaking gas-gas mga boss, no. Pag meron na is kailangan palitan mo na ang yung directional control valve kasi magkakaroon na yan ng internal leak mga boss, no. Magbabypass ng oil sa kabilang mga ports niya mga boss. Okay? So ganyan lang. Kabit mo lang siya, ganyan. So, napaka-basic, napaka-simple. Yan. Tapos, kabit natin ng washer. Yan. Then, itong spring. Yan. Pagkatapos niyan mga boss, ito namang tinatawag na push pin. Lagay natin dito. Tapos, kabit na natin siya dito mga boss. So, ayan na. Higpitan na natin siya. Tapos, ganyan na siya mga boss. So, dito sa kabila, gano'n na din ang gagawin mo mga boss. So, ayan na. So, yan na muna para sa araw na to. Hopefully, may natutunan kayo kahit kunting kalaman lang sa explanation natin. So, maraming salamat sa panonood. God bless and mabuhay. Thank you. Bye-bye.